Breaking news po mga kababayan ko. Naku po, magugulat kayo. Nagsilbing lamayan ang impeachment ni Sara. Tila patay na mga kababayan. At walang katibayan. Ayan o, sabi ni Atty. Panelo. Madriaga, halatadong nagsisinungaling. Walang katibayan. Laway lang ang puhunan. May pera agad. Naku po mga kababayan ko. Ano ang masasabi nyo dito? Dito po mga kababayan, marami po kasing red flag o mga mali-mali na sinasabi na mga akusasyon ni Madriaga na hindi tugma sa katotohanan. Walang resibo. Kaya dito mga kababayan, ginulpi. Ginulpi ni Inday Sara at ni Atty. Panelo. Panoorin nyo mga kababayan ko. Tila itong impeachment na ito, buburol na talaga mga kababayan ko. Sabi nga ni Inday Sara, ang impeachment ay parang isang burol na may mga naglalamay, walang kabuhay-buhay. Panoorin po natin mga kababayan, magugulat kayo. Bakit itong impeachment na ito, talagang nangangamoy nangangamoy basurahan. Mga kababayan ko, ito na, tuloy na natin. Ang problema kasi kay Ramil Madriaga, dito sa mga mabibigat na aligasyon niya, laban kay VP Sara, laban kay Pangulong Duterte, pati laban kay Ombudsman Martires, pati si Attorney Ryan Kilala, sinabi niyang tumanggap ng pera, wala siyang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Napaka-convenient nito para sa sinungaling kasi wala nga siyang ebidensya Yung mga delivery ng pera, cash. So wala daw ebidensya. Kahit picture, wala. Hindi katulad ng mga 18 Marines or 18 retired AFP members na nakapagpakita ng mga resibo. May picture. Yung mga instructions para maghatid ng pera sa kung kani-kanino, puro verbal. O kaya di naman over the phone na hindi rin ma-verify kasi prepaid ang gamit. So, kita nyo mga kababayan, samantalang yung mga pasabog nila Atty. Baligod, nila Mike Defensor, yung mga mali-malita, may video, may helicopter, may chopper, may nagbibilang ng maleta, may nagbubuhat, may mga text messages. Samantalang kay Madriaga, laway-laway. Tila hindi makatotohanan na parang kinuha lang sa nagchichismisan na mga marites sa kanto. Na pag may dumaan, naku po, yan na naman. Diba? Yan na naman yung kapitbahay ko. Ganun. Kabibili lang ng ref, may TV na naman. Ayun, naging inggitero. Diba mga kababayan ko? Kaya dito, sablay lahat ng mga pag-iyak ni Madriaga. Tila script na basang-basa. Basang-basa ang mga estratehiya na pang FAMAS Award nga ito. Kaya sabi ni Atty. Panelo, laway-laway lang Madriaga. Samantalang yung 18 Marines, may video, may resibo. Samantalang dito, wala. Pati mga delivery, chismis lang. Tatanggapin ba ng hukuman o Korte Suprema yan pag impeachment proper na? Kaya itong kangaroo court ng Kongreso, wala na. Diyan palang patay na mga kababayan ko. Ito po, si Atty. Panelo, magugulat kayo sa kanyang mga pasabog. Yun ang problema sa kanya Wala siyang katibayan talaga. Puro gawa-gawang kwento lang. Attorney, kumusta naman po? Kasi, nako, marami ding nagulat doon sa naging pahayag. Siguro, ilan lamang nagulat. Depende po. So, kung ano pong magiging reaksyon po nila doon. Sa kanyang sinabing
yung 125 million peso na confi funds ng Vice Presidente ay ginastos o na-dispose in less than 24 hours. Attorney, ano ho bang reaction po ninyo doon? Well, yung whether nagulat or hindi, inaasahan namin na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. So, dun sa bandang yon hindi kami nagulat. Nagulat kami dun sa mga iba niyang sinabi dahil out of this world, hindi ka panipaniwala. Tungkol naman dun sa 125 million na confidential funds na disperse niya daw ng isang araw lang, 1 million % kasinungalingan ito kasi never naman siyang naging involved sa pag-handle nitong confidential funds. Wala siyang kinalaman kay VP Sara. Wala siyang kinalaman kay VP Sara. At so ibig sabihin, walang katotohanan yung sinasabi niya tungkol dito sa confidential funds. Opo. Kung hindi po si Ramil Madriaga, kahit sino man, sa ilalim po ng ating batas, po pwede ho bang ganun, i-dispose mo yung ganun kalaki pong halaga ng pera, attorney? May mga patakaran yan, Jade. Ang makakasagot niyan ng mas maganda ay sila Attorney Poa dahil mas sakop yan ng impeachment defense team. Dito, basta ang alam ko kay Madriaga is never niya naging kilala itong hindi sila magkakilalang personal nitong si VP Sara. Hindi siya nagtrabaho para kay VP Sara. So nangangahulugan na imposibleng pinagkatiwalaan siya ng ganito kasi bagay na pag-handle ng confidential funds. Po. Isa din po, kabilang din po sa kanyang mga nabanggit, attorney, na may 2 bag ng pera na umaabot po sa 35 million pesos ang iniwan sa parking lot ng Office of the Ombudsman noong December 2022. Ano ba bang reaksyon niyo dito? Ang problema kasi kay Ramil Madriaga, dito sa mga mabibigat na aligasyon niya, laban kay VP Sara, laban kay Pangulong Duterte, pati laban kay Ombudsman Martires, pati si Attorney Ryan Kilala, sinabi niyang tumanggap ng pera, wala siyang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Napaka-convenient nito para sa sinungaling kasi wala nga siyang ebidensya Yung mga delivery ng pera, cash. So wala daw ebidensya. Kahit picture, wala. Hindi katulad ng mga 18 Marines or 18 retired AFP members na nakapagpakita ng mga resibo. May picture. Yung mga instructions para maghatid ng pera sa kung kani-kanino, puro verbal. O kaya di naman over the phone na hindi rin ma-verify kasi prepaid ang gamit. So, yun ang problema sa kanya Wala siyang katibayan talaga. Puro gawa-gawang kwento lang. Opo, pati nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inabanggit po niya, ang claim po niya na siya raw ay ginawang financial dummy. Ayan financial dummy ng former President Rodrigo Duterte at ang kanyang mga associates. Yan po ang kanyang binunyag doon sa kanyang naging affidavit dyan po sa Kamara. Ganun din yun, Jade. Wala ding ebidensya yun. Sabi niya, nag-sign siya ng waiver kahapon. Pero ano bang mapapatunayan ng waiver na yun? Sinabi niya nga na nasa pangalan niya yung account. So, pagka pumirma ka ng waiver para dun sa mga account na yon, anong mapapatunayan mo lang na merong account sa pangalan ni Ramil Madriaga at kung ano man yung laman, yun ang laman. Pero whether si Pangulong Duterte ang totoong may-ari ng account or may mga pera galing sa kung kanino mang tao, hindi mo yun mapapatunayan sa pagpirma ng bank waiver. Kaya palabas lang yung bank waiver na yun kahapon. Ayan mga kababayan, lumalabas po dito sa mga pahayag ni Madriaga, tila laway-laway lang. Hindi mapapakita ang tunay na picture. Walang resibo.
puro picture-picture lang na ganyan, no? Waiver, pero hindi daw papatunayan ni Madriaga na sa pangalan ni Tatay Digong nakapangalan yung cheque. Kita nyo mga kababayan, tila hindi naka-ready itong grupo nila De Lima, Trillanes, Luistro para sumabak sa digmaan dito sa impeachment laban kay Sara. Tila kawawa sila, mga kababayan ko. 'Di ba? Gustong-gusto nila si Sara mawala, maibaba sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Sabi nga ni Erwin Tulfo tahimik sa flood control Hindi rin interesado na pag-usapan ng mga binulgar ng 18 Marines. Pero sinabi niya dito, ganadong ipagpatuloy. Ganadong makitang ipagpatuloy ang impeachment ni Sara. Wow! Pero dito syempre, ayon sa mga sinabi ng Marines, kasama si Erwin Tulfo sa naambunan ng maleta. Nako po, mga kababayan ko, yan ang sinasabi natin Maingay sa impeachment pero sa imbestiga ng maleta, ayaw. Mga kababayan ko, smell something fishy? What happened? Tell it to the Marines. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Tell it to the Marines. Hindi nyo mabobola ang taong bayan. Hindi na panahon ng 19 kopong-kopong. Na radyo lang. Mapapakinggan ng mga balita. Ngayon may social media na. Bawat tao na gumagalaw sa mundo, may cellphone na. Alam na alam ang galawan ng ganitong kalakaran ng mga Hestas Barabas. Nako po, ituloy natin to. Opo, pati nga yung family nabanggit din po, attorney. Sinabi din ho niya na nakatanggap din ho, sinuportahan ng family, yung funds mula sa family, sumuporta din doon sa kampanya ng during election kay Vice President Sara Duterte. Yun nga, sabi ko nga, bago pa man siya mag-testify, I said na the more he testifies, the better for VP Sara's defense. Kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. So habang nagsasalita siya, nagiging mas hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya. So ngayon, nakakatawa yung pagsama niya doon sa family kasi dati meron na siyang allegation na may natatanggap na pera mula sa drug money, sa pogo money, yung magnetic lifters. Ngayon, sinama niya pa tong family, parang may narinig pa ako kahapon na something to do with Lucky 99 ba yun? Or yung First Maribeles Corporation. So lahat na yun ng mga putik na binabato sa Duterte family, sinama-sama niya na lahat sa isang affidavit. So hindi talaga kapani-paniwala kasi ilang taon na yung linalako ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte at wala naman silang matibay na ebidensya. Tapos lo and behold, itong si Ramil Madriaga bigla siyang lalabas ngayon just in time for impeachment. Na alam niya pala itong lahat ng nangyayaring ito. O parang ang sinasabi po ni Madriaga doon na attorney, parang na-betray siya ng VP Sara kasi nga doon sa issue ng land grabbing ata kay Attorney Harry Roque dyan sa Mariveles, Bataan. Oo, na gagawin ng Pogo Hub tapos sinampahan pala later on itong si Ramil Madriaga. Kung merong nag-betray sa kanya yung tamang pag-iisip. Yun ang nag-betray sa kanya kasi katang isip yung sinasabi niyang malapit siya kay VP Sara, tapos hindi siya tinulungan laban kay Harry Roque, di umano, wala pong katotohanan lahat yun. At wala din naman po siyang ebidensya. So, in general, attorney, itong mga nabanggit ni Ramil Madriaga doon sa kanyang affidavit ay
alam nyo na, aware kayo na ito yung baga ibabato laban sa Vice President? Hindi po. Maraming bago doon na alegasyon si Ramil Madriaga. Pero kampante kasi kami na kahit anong sabihin niya, hindi totoo. Kaya hindi rin kami nagugulat na may mga bagong alegasyon na ganyan. Pero sabi ko nga noon pa, gusto namin siyang magsalita pa kasi lalo namin siyang mababasag. At true enough, di ba, hindi pa natapos yung araw kahapon. Kunyari, lumabas na hindi pala totoo yung sinasabi niyang nagbigay siya ng painting kay VP Sara. Yun daw yung nakadisplay sa likod nung upuan ni VP Sara doon sa Zoom meeting, di ba? Yung artist mismo na taga Davao ang siya lumantad at sinabing siya ang gumawa ng painting at siya ang nagbigay mismo kay VP Sara. So Ayan mga kababayan, ipakita natin yung painting dito ha, para maliwanag po ha. Ito po, ipakita natin. Para makita nyo po ito. Ito po mga kababayan ko. Ito yung painting. Sara painting. Madriaga. Ito mga kababayan, ito po. Sinasabi na dito na bawat kasinungalingan FB painting ni Madriaga parang kumunoy na lumulubog ito dahil bawat salita niya yun naman yung kinasisira ng script nila. Ito, ayan mga kababayan ko, yan po yung painting ha, na sinasabi ni Madriaga na galing sa kanya. Ito po, ayan and DDS, ito mga kababayan yan yan yung original po mga kababayan comparison of two paintings. Ayan painting ni Tanya Gainsanoli, painting ng scholar ni Ramil Madriaga. Mga kababayan ko, kita nyo ha. Kita nyo yung napakalaking pagkakaiba. 'Di ba? Kita nyo po mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Dito pa lang sablay na si Madriaga mga kababayan ko. Bawat sasalitain niya yun naman yung pagkasira ng kanyang kredibilidad. Ibig sabihin mga kababayan, lahat gawa-gawa ito. Ayon kay Atty. Panelo, ito po. yung mga ganun po, may bago man, siguradong kasinungalingan. So hindi po kami concerned, hindi po kami worried tungkol sa mga yan. Opo. Nabanggit po ninyo yung bago. Pwede ho ba ninyong i-specify po yung attorney? Yung bago pong nabanggit po ninyong aligasyon ni Ramil Madriaga? O yung nabanggit na natanong ko na kanina? Yun. Bago yun. Yung mga alegasyon niya laban kay PRRD about yung term sharing agreement with PBBM, and then yung mga ouster plots, assassination plots, yung mga ginamit daw siyang dummy ni PRRD, bilang dummy na tagahawak ng pera, saka kesyo naghatid daw siya ng pera kay Ombudsman Martires. Yun, puro bago po lahat yun. Pero again, wala po siyang katibayan. Ang katibayan niya, mga picture na nagpapakita na sumuporta siya sa kampanya, which is totoo naman. Mga kababayan, nakita nyo, puro picture sa kampanya yung mga ebidensya na pinapakita ni Madriaga. Ibig sabihin mga kababayan, hindi siya solid na magiging bala nila para maging ebidensya ito. Para sapat na idiin nila si Sara sa sala na kanilang binibintang. Halatado naman mga kababayan, nakita niyo naman. 'Di ba 6,000 iniimbestigahan nila. Yung reimbursement pala ni Michael Puwa. Samantalang sa bilyones, trilyones na mali-malita, hindi nila pinapansin. Okay na, humusga.
'Di ba? Ayun, sungal-ngal si Tinyo, saka si Luis Tro at Benny Abante. Na sungal-ngal sa kanilang katangahan. Yan ang sinasabi ng komento. Okay po? For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines, mga kababayan. Mabuhay po. Shout out po doon sa ano po, kay Ma'am Jacqueline. Ma'am Jacqueline Gamboa. Shout out po sa iyo. Dahil lagi kang nandyan, lalo na pag may nagpapahirap sa LTO. Ito mga kababayan, mabait po mga kababayan. 'Di ba? Nagparehistro ako, pinahirapan po ako kung ano-ano yung mga doon pala nagkamali pala sila. Ngayon, pina-check ko doon sa mismong OIC sa pinaganoan ko ng kotse ko. Sabi nila hindi nakaka-transfer sa pangalan ko ngayon. Kayo nagkamali, 'di ba? Yung pinagparehistrohan ko. Ngayon, okay na. Salamat po Ma'am Jacqueline, shoutout po sa iyo. Kilala niyo po kung sino po kayo. Mabuhay po. Salamat.